Ano ang nagpapagalaw sa mga tectonic plates? So para may paliwanag ko yan, babalikan natin yung mga lessons nyo ng elementary school. So dito, may mga layers ng Earth, crust, mantle, inner core, tsaka outer core. Meron tayong ibang tawag dyan. So yung crust, minsan tinatawag natin yung lithosphere, and yung sunod is mantle. Yung upper mantle, ang tawag natin doon is asthenosphere. Asthenosphere is yung nasa gitna ng crust at saka ng mantle. Tandaan nyo muna yan dahil sa segue tayo sa ibang topic. Babalikan natin yung pang-elementary para mas madali kong maipaliwanag sa inyo. So, balikan natin yung heat transfer. Naalala nyo pa yung mga methods ng heat transfer. Meron tayong conduction, convection, tsaka radiation. Pag-uusapan natin yung convection. Kapag sinabing heat, ito yung lakas o bilis ng vibration ng mga molecules. Kapag mabilis mag-vibrate ang mga molecules, nagbabanggaan sila sa isa't isa at naghihiwa-hiwalay sila. That way, lumalaki yung space na sinasakop ng mga molecules na mainit o kung tinatawag natin minsan na expansion. So dito makikita natin may mainit na tubig, lalagay natin yung bote na may lobo, nai-inflate yung lobo kasi yung hangin sa loob ng bote nag-e-expand. Mas malaki yung space na sinasakop nila. Pag nilagay natin sa malamig, nadi-deflate siya kasi nako-compress yung hangin sa loob. Let's just say yung square ay yung space. Magkasinlaki yung dalawang square na yan, pero alin sa dalawang square ang mas madaming laman ng molecules? Siyempre, kung sino yung mas madaming laman, siya yung mas mabigat. Ibig sabihin, kapag malamig, nagiging higher density ang isang bagay at mas mabigat siya. Samantala kapag naman mainit, nakita nyo mas konti yung laman ng mainit kaysa dun sa malamig kahit magkasinlaki lang yung square nila, nagiging lower density yung mainit at nagiging mas magaan ito. Kasi konti lang ang laman sa parehong space ng mainit kumpara sa malamig. Okay, ngayon ano ang mangyayari kapag pinaghalo natin yung mabigat na fluid at saka yung magaan na fluid? Tandaan nyo, ang malamig mabigat, ang mainit magaan. So parang mantika at tubig, yung mas mabigat bumabagsak sa ilalim at yung magaan papanik sa itaas. Ganyan ang mekanismo na ginagamit nila sa mga hot air balloon. Lahat ng hangin sa paligid malamig at yung nasa loob lang ng hot air balloon ang mainit kaya umaangat ang hot air balloon. Ano nga bang meron sa convection? Well, nakakabuo siya ng current or convection current. For example, kapag nagpakulo ka ng tubig, nasa ilalim ang apoy. Lahat ng tubig na malapit sa apoy, umiinit yan at gumagaan kaya pumupunta yon sa itaas. Pag naman nasa taas na siya, malayo na siya sa apoy kaya nababawasan yung init niya or in other words, lumalamig siya. And yung bagong tubig na malapit sa apoy ngayon, siya ngayon yung aakyat sa taas. Papalitan niya yung tubig na lumamig. Kasi yung tubig na lumamig, babalik na siya sa ibaba. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na convection current or yung pag-ikot. Kagaya ng pagpapakulo mo ng tubig na may apoy sa ilalim, may convection current din na So dito nakikita natin, no, ito yung conveyor belt, umaandar yan at may nakapatong na bagahe, parang ganun ang nangyayari sa ibabaw ng Earth. So gumagalaw ang asthenosphere, sumasabay yung crust kaya naggagalawan yung mga kontinente natin at yung mga tectonic plates. Yan ang nagpapaliwanag sa continental drift theory.